Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang Diyos! God is good! All the time! Maraming palakpak! Amen! Maraming palakpak. Maraming grasya. Kaya tayo, mga kasamatin, lagi pumapalakpak. Para lagi maraming grasya. Amen? Naniniwala ba kayo? Amen! Yun talagang dapat natin paniwalaan. Dahil ito naman talaga yun. Amen? Bigay niya rin sa akin ang mahabang pagsasalita. Sabihin na sa akin, nandito ka ng aking pagsasalita. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. So, makikita mo po doon sa pagbasa na talagang itong si Juan Bautista ay may mga alagad. So, naglilingkod din sa kanya. Sumusunod din sa kanya. Ano ba yung sabihin ko sa kanya? Sabihin niya sa mga alagad niya, sinusunod siya. At ganoon din ang ating Panginoon, nagbabautismo rin doon sa kabilang ibayo din. So, pareho sila ng ginagawa. Kaya yung mga alagad ng Jesus at mga alagad ni Juan, nagkakaroon sila na kumpara. Para ikinukumpara nila ang isa't isa. Bakit nagbabautismo doon? Parang iniisip nila, nagbabautismo na ka o nagbabautismo na ka na dito. Bakit meron ka doon? Sino ang pinagpila sa dalawa? Pinukumpara yung dalawa. Kaya nagsusumbong yung mga alagad niya. Bakit gano'n? Yung pinatutuhanan mo sa amin, nandun, nagbabautismo. So, nagtataka pa sila. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, di ba pinapatutuhan na sa inyo na may darating hindi ako ang Mesiyas? May darating sa inyo hindi ako ang Mesiyas. Ang may darating na higit laki siya sa akin. Amen. Siya ang dapat maitaas. Hindi ako. Kailangan lang ako sa mababa lang ako. Yun ang inaano ng ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad. Na si Juan Bautista, nakikita mo, napuno siya nung marinig niya yun na nandyan na ang Panginoon na nagpapautismo, napuno siya ng kagalakan. Amen? Bakit? Kasi naganap na yung kanyang sinabi. Yung mensahe niya sa mga alagad na kahit hindi nila tinatanggap, na hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang mga alagad. Kasi mga alagad niya, parang siya na talaga, yung itinuring na leader, na wala nang hiligit pa, parang gano'n. Kaya nung may dumating, na-alarma sila, baka mapunta lahat doon. Pero sabi sabi ng ating Panginoon, kailangan malatag siya. Siya ang maitaas at ako naman ang maibaba. Amen. Kasi ang tarungin sa kanya ng mga alagad niya, mataas. Siya na yung mataas. Ay, meron ka palang higit na mataas na hindi nila matanggap at hindi nila mapaniwalaan. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoon. So sa akin dito, yung parang si Juan Bautista na nagbabautismo na napili siyang mababa. Kasi di ba sa tao, pagka ikawin mo niyang sikat na sikat, di ba? Dinudumog ka ng tao, tapos biglang bababalik ka, meron ka ng kakampitensya doon. Nagpupuntahan daw lahat ng tao doon. O di ba? Kung ikaw ay kung si Juan Bautista may kataasan at hindi mababang loob, siyempre masasaktan siya. Nasa pawan ako di ba? Yan mga tao. Ikaw mahilig tayong pag-competensya. Mas magaling si ganito, mas matalino si ganito. Parang gano'n. Yung may hinahangaan natin yun. Pero yun nga, iba naman po yung gustong mangyari ng ating Panginoon. At sabi nga ng ating kapatid, si Juan Bautista, pinauna niya lang para linisin yung daraanan ng ating Panginoon. Sabihin, para linisin na yung mga puso natin. Kasi papasok ang Panginoon sa ating buhay. No? Darating ang ating Panginoon, yun. Kaya naglilinis na ang ating si Juan Bautista kasi inihahanda niya na yung daraanan ng ating Panginoon. Amen?
nadakila kaysa sa kanya. Amen. Kababaang loob. Si Juan Bautista, nakikita natin sa kanya na talagang yung kababaang loob ay taglay-taglay niya. Kasi sa halip na malungkot siya, naggalak, napuno siya ng kagalakan. Amen. Kasi nagkatuto na. Yung sinabi niya sa mga tao. Di ba ganyan tayo? Pag mayroon tayong pinatotoo at naranasan na nila, yung pinatotoo natin, nangyari sa kanila, di ba masaya tayo? Amen. Sa totoo lang, yun nga, dapat alisin natin yung comparison, no? Nagkakabahabahagi kasi yan pumapasok yung pag pinukumpara natin ang isa't isa, yan pumapasok yung kataasan. Nagiging mataas ka, no? At nagkakaroon na inggitan, Amen? Alam mo ba yung inggit, napakasama talaga yan pag ilang tumama sa puso sa tao, pag ang inggit, umakapay ng tao yan. Naniniwala ba kayo? Buhay pa, pinapatay ka na. Amen. Ganyan ang tao nakakaramdam ng inggit. Kaya masama yung inggit, no? Yung inggit, magagawa mong sirain ang kapwa mo kahit hindi katotohanan. Gagawan mo talaga ng istorya yan para mapatutuhanan ka. Yung kasinungalingan, ano kasinungalingan? Gagawin mo totoo. Patutunayan mo totoo. Amen? Yan ang inggit. Kaya talaga sabi ko, pangit talaga sa tao yung mainggit. Amen? Kaya yun na nga yung tayo, yung tao kasi, ito yung sabi niya, nahihiwalay tayo sa Diyos, tayo ay gumagawa ng masama. Pag inggit ka, ay gumagawa ay nahihiwalay tayo sa Diyos. Bakit? Kasi nagkakaroon ka ng kasalanan. Amen? Diba na yung paggawa sa bahay na lang. Bahay. Diba? Yung magkapatid na sinasabi ko nga sa inyo, eh, hindi sila magkasundo kasi yung inggit ang umiiral sa kanilang magkapatid. Ang gusto ng isa, pag nagpatayo siya nakabili ng chinilas ng isa, bibili siya ng mas maganda. Yung nagkaganyan, nagpapataasan sila. O, minsan, sabi daw naman, nagpagawa rin bahay yung isa, nagpagawa din ng isa, kasi ayaw nga matagpugan. Eh, minsan, nagkakaroon na ng masamang ginagawa. Kasi yung pala, bumili daw ng pang-prepare doon sa bukong yung isa, ginagawa pala naman yung isa, pati yung pinalalagyan niya na rin ng bubong kasi ayaw niyang mahuli. Ibig pwede makuna siya, kailangan kagawa niya, yung pinagamit na, yung gamit na doon sa isa, diba? Ay, paggawa na kasalanan. Amen? Pulihin natin ang ating Panginoon. Yun. Kaya, kailangan talaga sa atin, kaya sabi nga ng ating Panginoon, kaya nga siya naparito upang tayo ay iligtas sa kasalanan. Kasi sabi niya, tayo makasalanan talaga tayo. Amen. Eh, hindi naman natin alam kung makasalanan ka lang. Eh, nagmamalaki ka pa nga pagka medyo sapaw sa kawan. Diba? Ganyan ang tao eh. Pero ngayon, hindi na. Ganyan na. Bababa. Kasi kung sino mababa, panalo. Amen? Hindi na yung nagmamataas. Simple na lang ang buhay ng mga karismatik. No? Mamuhay na tayo ayon sa simple. Masaya na tayo sa simpleng buhay. O, diba? Masaya na tayo. Nasisiyahan na tayo. Marunong na tayong masyahan. Hindi na tayo naghahangad pa ng mas malaki. Sa buhay pa lang na ito, masaya na tayo. Kaya, sabi na, langit, lupa man ay, langit na rin. Sabi ko nga ng tatay ko nung nabubuhay pa yon, ano ba yan? Pag ako nandun sa Nabalitsis, na dito sa bahay, yun lang yung ulam nila. Sarap nila kumain. Sarap nila kumain. O yan, sabi ko, yan kami, masaya kami dyan. Sabi ko gano'n. Eh, meron mo yan, di ba kayo natutuwa noon? Tuyo yung ulam namin para kami kumakain ng fried chicken.
Napakalay, langit na rin kasi marunong ka masyahan. Hindi tayo nakikipag paligsahan sa iba. Matuwa ka kung ang kapwa mo ay umaangat. Masalamat ka sa Diyos. Amen? Hindi yung magagalit ka. Kasi yung tinira, yung nanihingit tayo. Ngayon, sa halip na ano ang gagawin mo? Sisirain mo. Kasi para may baba mo. Pero sabi ng ating Panginoon, ang ibinababa ay itinataas ng ating Panginoon. At ang nagpapakataas ay ibababa ng ating Panginoon. Sa mga mabuti kung ibababa na, kakaibagsak tayo. Kakaibagsak tayo, kawawa naman tayo, di ba? Ngayon, pababaan na tayo. Diba? Kasi lahat tayo, mahal ng Diyos. Siyempre, pag mababang loob ka, nakakahawa yan. Yung sabi na nakikita sa atin, kababang loob, nakakahawa. Lumanap yan sa kapwa natin. Ano rin tayo nagpapakayang ng salita ng Diyos? Hindi lang puro salita. Patunayan natin sa gawain. Di ba yung gawain ng ating Panginoon? Nung araw, nagpapahayag siya, sinasabayan niya na pagsasagawa. O parang batang maliit yan, gumagabay. Tutulungan mo siya, ginagabayan mo siya, tuturuan mo siya kung paano siya lalakad. Babantayan mo siya. Ganyan din tayo. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya tinuruan tayo ng ating Panginoon na magkaroon ng kababaang loob. Kasi sa kababaang loob, diyan makikilala na ikaw ay anak ng Diyos. Ang kababaang may bababang loob ay masunurin. Masunurin. Dahil sa gawain, hindi ma-absent. Ang pinatamakan. Yun. Hindi ma-absent sa gawain. Lagi, present. Ano po naman kayo mga present tayo? Present tablet. Ayun, kasi yung sabi natin, may isa sa yung tayo ay sumusunod tayo sa kapwa natin kasi mga nangangaral yan, mga may alam na sumusunod tayo sa kanila. Pag sumusunod tayo sa kanila, sumusunod tayo. Gawin na, ay sumusunod tayo, hindi dahil sa sila. Gagawin natin ng pagsunod sa kanila dahil sa aming Panginoon. Yun. Yan ang pinakapuntak doon. Isang nga sabi mo, ayaw mo sumunod eh. Pero, si Lord yung magagalit, pag hindi ka sumunod. Gusto ko talagang mag-reklamo namin. Sabi ko, nagkakaroon kami mag-reklamo. Bakit? Marunong na ito. Kaya mo na. Ay, diba? Ganun lang yun. Nagpapalusot lang naman kung palusot. Ang anak ng Diyos ay nagiging masunurin. Kasi pag masunurin ka, hindi sabihin niya, may kababaang loob ka. Diba? Kaya sumusunod ka sa mga nakakatakas tayo. Dahil sa din, mamamaya, ginagapit ang Lord ka, pag-itiyak, pag-itiyak, sumunod na, palo. Mabot sana kung palo lang. Eh kung dos ang itira sa'yo, kawawa tayo. Kaya yun nga, sabi nga, ngayon pa lang na nandito tayo sa patuloy na makikinig, eh alam ko naman na lahat ng nakikinig talagang nagbabago. Sabi nga, di man biglaan, pero nandoon na yung pagsunod. Nasa puso na nila yung pagsunod sa ating Panginoon. Pinagsisikapan na natin sa buhay natin yung mga salita na papakinggan natin dito. Amen! Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya yun, siyempre, nababago rin tayo unti-unti ng ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon, magpakabanal tayo sapagkat ako ay banal. Kung sumusunod tayo sa Panginoon, nagiging banal na tayo. Amen! Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya't sa tuwing kayo ay inaatasan
Diyos. Huwag na huwag ninyong paihindihan ang mga bagay na mahalaga dahil ito ang magiging daan upang ang biyaya at pagpapala mga himala ng Diyos at grasya ay inyong makakamtan. Dito pa lamang sa lupa, maging handa doon sa kabilang buhay. Kaya ang isang lingkod ay patunayan ninyo lagi sa pamamagitan ng inyong pagsunod. Pagganap ng inyong magtungkulin na lakipan ninyo lagi ng pag-ibig ito. Babaan ng kalooban, ipakita ninyo sa inyong mga gawa na hindi kayo sumusunod alang-alang sa pangako ng Diyos, pagkos sa mga aral at katuruan niya na ito ang kapaki-pakinabang sa inyong salin-langit dahil ito ang pagmumulan ng kanilang mga biyaya at grasya magpakailanman. Talaga napakahalaga ang pagsunod namin. Kaya sabi mo, dati nung bago lang ako dito, pag hindi si Sister May o kaya si Sister Gillian yung magkasabi sa akin, naniniwala sa iba. Sa kanila lang ako naniniwala. No? Pero ngayon, kahit sino ka pa man, pag alam kong mabuti, susundin ka. Alang-alang sa ating pamilya. Amen. Diba? Tawag na, sabi ko kasama ko, kumaganda yung kanyang pamangkin. Dadali na sa ospital, sabi niya sa ay, iba ko yung ulam na kayo. So, isip-isip niya. Alam mo naman, gano'n. Ayun. Pero, huwag naman akong disusunod. Sumunod pa rin ako. Pagdating naman pala ko, huwag kang matakot. Pagdating naman doon, naglakas ang loob. Alam mo, sino mo ganun? Lakas ka doon? Tinaas mo na yung kamay ko. Rene, ako ko. Malakas ang usis ko. Kinuspos ako ng Holy Spirit. Ramdam ko kung paano kumilos ang Diyos. Sabi naman sa pakiramdam ka na, pag sumusunod ka pala, ang pag-aari. Ikaw din ang pag-aari. Pag sumunod ka sa Diyos, ang may gantimpala. May gantimpala na sila. Pati ikaw na. Amen. Tayo ang ginagawang dalo yan. Kaya huwag tayo matakot pag inutusan tayo. Pag sinabing, tumayo ka dyan. Tumayo ka. Nung araw, hindi ko maintindihan niya. Tumayo ka, bahala ako. Kasi puno ako kita sa kapis. Kasi sila yung gagawin sa amin noon eh. Pero kinaman, yung medyo gagawin sa amin. Kaya pala. Tumayo ka doon. Sabi niya, ako pinipilihan daw ako. Simple, yara-yara. Wala naman akong kailang-alam doon. Di ba lang ako trinilin kahit kunti? O di, yun ako sasalita. Sabi niya sa akin. Sasalita. Hindi naman nagsasalita. Ayan, kahit pumunta sila, isa sila pumunta sa region ko. Sila yung nagkahon sa akin. Alam mo, nilagay nila. So, kaya, yun, salamat sa Diyos. Ginagamit ang Diyos, talaga, pag tinuturuan. Pag tinuturuan ka, sumunod ka. Amen! Pagin natin ang ating Panginoon. Kasi hindi tayo lalago kung wala tayong nakakasunod. Amen? Punihin po natin ang ating Panginoon. Yun naman po ang